Minsan, hindi talaga sapat na pagmamahalang ang meron ka. Madalas, dapat ginagamitan ng utak ang pag-ibig. Dear MOR, magandang araw sa lahat ng nakikinig at nanonood sa inyong programa. Itago niyo na lamang ako sa pangalang Eman, 27 years old at kasalukuyang nakatira sa Bulacan. Tubong Tarlac po talaga ako. Pero dito na ako sa Pangasinan, pinalad makahanap ng trabaho. Napasulat po ako sa inyo ngayon kasi nais ko po sanang ibahagi ang kwentong pag-ibig ko. Nagsimula po ang lahat nang makilala ko si Berna. Hindi ko na po itatago. Unang kita ko pa lang kay Berna ay nahulog na po talaga ang loob ko sa kanya. Wala pong araw na hindi ko naiisip si Berna. Dahil nga dito ay naisipan kong formal ng manligaw sa kanya. Sa awa po ng Diyos ay pumayag si Berna na magpaligaw. Noong mga panahon na yon ay naniniwala talaga ako na ako ang pinakaswerteng tao sa buong mundo. Hindi pa man kami ni Berna lubos na ang kaligayahang nadarama ko. Kasi alam ko sa puso ko na gusto rin ako ng babaeng mahal ko. Mga kamorkada, akala ko talaga hindi na matatapos ang kaligayahan sa buhay ko. Matapos kasi akong sagutin itong si Berna, ay biglang lumitaw sa eksena ang kanyang tatay na si Mang Francisco. Tutol na tutol kasi siya sa pagsasama namin ni Berna. Sabi pa nga niya, dapat taas-taasan naman daw ni Berna ang standard niya pagdating sa makakapareha. Mahirap ka na nga. Sa mas mahirap ka pa sasama? Tandang-tanda ko ang salitang binitawan ni Mang Francisco kay Berna. Mahal ko si Berna at alam kong mahal din niya ako. Pero mas matimbang ang mga salita ng kanyang ama kumpara sa pagmamahala naming dalawa. Mga kamorkada, dito na nga nabuo sa utak ko ang isang planong babago sa pagsasama namin ni Berna. Berna! Berna! Eman, mahal, anong ginagawa mo rito? Mahal, labas ka sandali. Kailangan na kita makausap. Hindi pwede, mahal eh. Nasa labas pa ang tatang. Baka mahuli niya tayo. Saglit lang to. Sige na. Sabihin mo, may kukunin ka lang sa labas saglit. Kailangan na kita makausap. O sige, sandali lang. Hintayin mo ako dyan sa may kanto ha. Sige. Tang! May kukunin lang ako sa labas saglit. Pakibantayan po muna yung pinapakulo kong tubig. Ano bang sasabihin mo, mahal? Huwag ka sana mabibigla ah. Alam mo namang hindi ko kayang wala ka sa piling ko, di ba? Kaya naisip ko, bakit hindi ka na lang kaya sumama sa akin? May kamag-anak ako sa Bulacan. Pwede daw tayo tumuloy doon sa lumang bahay nila. Anong gusto mong sabihin? Magtahanan na tayo. Tanan? Seryoso ka ba, Eman? Seryoso ako. Akong bahala sa atin. Pagdating natin sa Bulacan, may trabaho na nag-aabang sa akin doon. Mabubuhay tayo doon. Magtiwala ka lang sa akin. Mahal. Berna! Berna! Asa ka na ba? Kanina pa kulong-kulo tong tubig mo. Bukas ng gabi, kitain mo ako sa may boundary. Pagdala ka ng mga importanteng gamit mo, aantayin kita, okay? Aantayin kita. Mga kamorkada, ilang oras akong naghintay pero walang Bernang dumating. Durog na durog ang puso ko ng mga oras na yon. Buong akala ko matatag na ang pagmamahala namin ni Berna. Nagkamali pala ako. Simula nga noong araw na yon ay hindi na nagpakita muli sa akin si Berna. Sa sobrang sakit ng ginawa ni Berna sa akin ay napagdesisyonan kong tumuloy na sa pag-alis papunta sa Bulacan. Mga kamorkada, hanggang ngayon ay ramdam ko pa rin ang kirot. Dapat bang kalimutan ko na si Berna? Malibang pilitin ko siyang sumama sa akin?
gulong-gulo pa rin ang isipan ko. Sana mabigyan niyo ako ng payo. Lubos na gumagalang, Eman.